So good day everyone, my name is Mr. Body and today my video assignment is all about the electrical design of a small residential house. So let's start. So last time during discussion, so this is the illustration our professor gave. So muna mo i-continue nga design na kuha sa mo ano schedule of loads ng running layout and online diagram. So let's proceed. So guys, mo ang schedule of load. So excuse me. So sa lighting upper part na siya ay quantity na 8. So mga tanong muna ng 8 ng siya. Sa inyo nakita mo ni ang C1 sa C1. So ato po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mo na siya ang C1. Na siya ay volt ampere per circuits na 798 volt ampere. So before na ari sa ta sa voltage. So natay voltage nga 230, natay service voltage nga 230 volts. Nasa tay ampere load nga 3.47 ampere. Karon yan sa to pagkuha ang 3.47 ampere. Ang atong source voltage 230 volts man. So according sa PEC or Philippine Electrical Load, kung asa ang maximum nga load sa usa ka lighting outlet kay 100 watts. Mo nay na dito sa code. Meaning ang 8 times ano mo 100 nanatay 800 watts. So nanatay power. So apply Ohm's law. So I is equals to power over voltage. So 800 divided by 230 volts nanatay 3.47 ampere. Since nanatay ampere, ato ra times ang kanang 3.47 sa 230 volts para makakuha ta sa volt ampere na to, which is mo ni ang 798 volt ampere. So kani natay circuit breaker na 15 ampere, natay size na aron nga 2 mm square THW THN. Ang kani siya kay moningan sa wire, tapos size of conduit nga 15 mm diameter 1/2. So kani silang tulo, dili na siya tagna-tagna, puros ni siya kanang gi-solve. So para sa kaning ng 2 mm square nga wire kay according sa kanang table sa PC nga 3.10.1.16 ang 2 mm nga square wire, which is kanatong gamit kay mo cater siya og up to 20 amperes. So dako kayo. Pero ang atong ampere load naman kay 3.47, so meaning pasok ka siya. So mao na siya ang pinaka na ng safest na pwede na to count. So matukuha tayo 2 mm square na wire. After na ang circuit breaker, the same result. Nagbase rata sa kanang iyang ampere load, sa iyang ampere rating. So ang circuit breaker na line na klase nga rating na 15, 20, 25, 30, 35 and so on and so forth. So ang pinaka gamay nga na diri sa table sa PEC ng standard ampere rating for fuses and circuit breaker, ang 15 ampere nga rating nga circuit breaker, cater siya og not over 15 ampere sa receptacle or sa lighting outlet. Meaning, pasok ato, wala man yung lapas o 15 atong ampere diri sa lighting sa upper part. So, mo na nigamit ako 15 ampere nga circuit breaker. So, sa size of conduit, nagya pa table sa Philippine Electrical Code nga maximum number of conductors in the trade sizes of conduit tubing. So
this time ato pangitawon ang atong wire ngangan kay THW or THHN mo ni na diri. Tapos imo sa pangitawon ng size. So sa katong 2 mm square kay cater siya og 15 ang kuan niya size ang size niya kay 15 sa conduit tubing. Tapos cater siya og 9 ka conductors. Anong 9 man nanawala man ka nang gisagad na lang jud. Kay tungod kay naay safety protocol nga ipamalakad ang Philippine Electrical Code which is dapat 80% dyan na permit para na allowance o kanang if ever nga mag-upgrade mo na pa mo space nga ka-upgrade. So this time nawag ta sa circuit number 2 sa lower part ani lower part in C2. As you can see na inom kabuk sa dato pati na unin ng kabuk. So again a while ago niyan ako nga according sa PC na dapat ang maximum load sa usa ka lighting outlet kay 100 watts. So 6 times 100 natay 600 watts. Tapos i-divide na to sa voltage na 230 na natay 4.34 amperes. Tapos 230 volts times 4.34 para makuha na to ang 998 volt ampere. So same sa kato akong giyan ganiya ang gamay ra mangligas ang 3.47 o 4.34. Ako na po gisud nga to siya sa once pareha gyapon sa gamit which is 15 ampere nga circuit breaker nga 2 mm square nga wire tapos sa conduit niya nga 15 mm diameter. So next ang convenience outlet sa bathroom to bedroom. So ano siya? Bathroom to bedroom ano siya? Muna C3 circuit 3 1 2 3 4 5. So as you can see lima kabuk. So this time kanang natay kanang service voltage nga 220. If ever adto ta sa Amerika, alang standard voltage dito para sa convenience outlet kay 120. Pero since naman sa Pilipinas, sunod na sa Philippine Electrical Code, ang standard voltage kay 220 volts. So after na nang may buong giunsa pagkuha ang 900 volt ampere. So this time na ari sa article 2.20.2.5 year 2017 sa Philippine Electrical Code ang ingon diri kay receptacle outlets shall be calculated at not less than 180 volt amperes for each or single receptacle on one yoke. So meaning sa usa ka receptacle natay 180 nga volt ampere. So man siya volt ampere. Sinapi naman kabuk atong quantity. So natay quantity nga file so 180 times 5 na natay 900 volt ampere. Ano na siya nakuha diri. Tapos apply lang Ohm's law makakuha na ta og 4 ampere nga ampere load. So this time na natay 20 ampere nga circuit breaker o karon mas dako-dako ang wire nga 3 mm square nga wire mao ra gyapon. Pero as you can see ang ampere load niya mao ra gyapon ang size not over 15 nga nanong dili man ang 2 mm square ang atong gamit. Because this time according sa PEC again nga di daw dapat mo gamit og 2 mm square na wire sa convenience outlet. Applicable ra na siya sa lighting outlet, but this time for convenience outlet para mas safe gamit daw og 3 mm square nga THN nga wire. So are same rod size sa conduit. Then para sa kanang yan circuit breaker gi allowance ra siya og kanang gamay kay again kay base na in the future use mag upgrade man na lang na space
nga dili mag-overload ang electricity flow. So para sa circuit number 4, tara, kitchen and living room. So gikan dire sa datulo upat, atay upat ka bukuan again na 720 volt ampere kaya tungod kay every sa takon ay 180, tapos 180 times 4, so 720, tapos standard voltage sa electrical code sa convenience outlet 220 volts, tapos ohms law lang gamiton ang ohms law para makuha ang 3.27 ampere. So same rest sa diri, since pareha mas sa convenience outlet, may lahi lang na floor, kani kay bathroom to bedroom, kani kay kitchen to living room. So mo to siya. This time para sa circuit number 5, air conditioner, narate usa ka book sa may bedroom dapit tara. Na siya bedroom dapit. So ang kani air conditioner kay ang akong gibasihanan ni kay ang yang horsepower. So according sa katong natanawan na video kay ang akong air conditioner, assuming ang akong air conditioner kay 1.5 horsepower. So sa 1.5 horsepower nate article diri nga nagpakita na ari sa 4.30.14.2 sa PEC article kung asa nagpakita sa mga horsepower o designated nga service voltage niya. So para sa ari diri nakita nimo ang kanang mga horsepower nga 1/2, na 1/4, na sa 3/4, na 1 and 1/2. But this time kay ang atuwa kay 1.5 horsepower man, meaning 1 and 1/2. So adto ta diri. So again ato ipangita atong horsepower o kana service voltage. So nato service voltage at 230 volts. So 1/2, 1 and 1/2 and 230 volts. So sa table diri, sa table sa PC article 4.30.14.2 kay ang 1 and 1/2 og 230 volts na kuan na air conditioner kay na siya 10 ampere nga load, na siya full load current nga 10 amperes. So mo ni siya para makuha ang volt ampere, since anam kay full load current times na to 230 times 10 na 2,300. Tapos again ang reason why nga nung 20 ampere na siya kay standard na siya kay para kanang dili dayon dali ma overload ang inyong electricity. So as we all know, dili na siya kanang tanan nga kanang tagan-tagan gi-calculate na siya tanan. So after na times na nimo siya og kanang ang kaning 10 ampere times na nimo siya multiplier nga 1.25 kay para makuha nimo ang kanang iyang maximum load, kay mao na siya ang inverse para sa safety protocol nga gi-apply sa PEC. So makakuha ka og 22.5. So ang pinakaduol nga ampere ano kay ang 20 amperes man mo na ang circuit breaker na 20. Okay. So as you can see sa kaning size of fan niya kay natay 3.5 meter square meter. Again kanang sa kay tungod kay motor mga to gigamit na kuan na gamit. So mas applicable adto ta sa wire nga 75 degrees Celsius man 75 C. Pero na siya size nga 3.5 millimeter square meters. So size of conduit same ra sa tanan, 3 millimeter diameter 1/2. So this time sa gas range o refrigerator ta puro sa sila sa usa. So ano siya? Tara ang gas range and money ang ref. Sorry kay nag-interchange. So
unfortunately kana di para sa first five nga naay lima ka buok nga ang lima ka buok kay naay video nga may guide, which is unfortunate sa kaning duha gas range refrigerator kay wala siya inaugural specific na guide. And ako lang gibuhat kay nag-search lang ko og mga standard nga service voltage niya o standard nga ampere load. So mo niya ako na search na ang gas range na siya kaya standard service voltage nga 220 volts tapos ampere load na 4 ampere. So times lang kuha na ko og volt ampere nga 880. Again, circuit breaker niya 20. So cater naman siya pero since kay kanang appliance na siya, mas nindot if dako ang yung circuit breaker. So na siya 20 ampere. Same ra sila. Then same ra og kanang sa conduit o sa wire. And again, sa refrigerator, ako rin research, tagsa quantity 1. Tapos, service voltage niya, standard kay 220 jud. So, sa ampere load kay ang kunibawan kay sa mga search kay 6 amperes times siya sa duha so na kay 1320 volt ampere nga per circuits. After na, ang circuit breaker kay 20 ampere gapon. Then 3.5 mm square meter nga size of wire o sa size of conduit nga 15 mm diameter. So that's all for my schedule of loads. So this time, mo ni akong grounding layout or grounding electrode system. So ari makakita kag duha ka 14 mm TW wire na 6 ampere nga fuse, 50 ampere nga kanang inverse time nga fuse. O kani makita ninyo ang atong mga values sa akong kuan mo niya circuit 1, circuit 2, 3, 4, 5. Tapos kani 6 kay space ni siya, space. Nga natay 8 mm TW copper wire diri. So if mo tanan mo di na siya gikan. So kani siya anong mutugan ko nga di pa kay ko expert ani pero sa ako na nasabtan kay sa example dito naghatag siya og ng nani tapos nag-solve ako ang version which is nga nag-assume ko ang akong square lot kay 150 meter square tapos adto sa according sa kanang article 2.20.2.3 ang lighting load o kanang specified occupancy kay naa siya kanang volt na siya ang corresponding volt ampere volt per kundi kanang volt per ampere nga kuan na value. So a square meter per ampere nga value. So adto sa dwelling units which is mao na ang mga small residential house ang mga atuyan kay 24. So i-times ra nimo siya sa kanang imong square lot. So 150 meter square times 24 is equals to 3,600 volt ampere. Tapos para makuha nimo ang niya ng current, imo ra siya i-divide. So una na kay 15 ampere. So next ana kay mag-solve ka para sa small appliance o kanang laundry circuit. Okay, mo na basic sa balay. So according sa section sa PEC nga 2.10.1.11 o 2.20.3.13 nga ang small appliance load o laundry circuit kay ang maximum load jud na niya 1,500. So gi-assume na nako nga ang ilang mga load kay 1,500. So nanatay 3,600 volt ampere o duha ka 1,500 na volt ampere gikan sa small appliances o sa laundry circuit. And this time ato sa total pero subtotal na siya. So total na to na niya makakuha ta og 6,600 volt ampere mo na ato subtotal. And after na gikan na ato i-apply ang kanang demand ang application sa demand factors gikan sa Philippine Electrical Code
nga gikan sa table sa 2.20.3.3 kung asa nga ang first 3,000 volt amperes kay kuwaon na to 100%. So ang first 3,000 sa 6,600 kaya atong kuwaon, so 6,600 minus 3,000, so nanantay 3,600. And after na kay kuan pa dyan nato og kanang remainder nga 35%. So ang 6,600 gi minusan og 3,000 gi timesan nimo og 35%. So nananang kay 1,260. Then mao na siya ang application sa demand factors. After na napadutay kanang lain-lain na klase sa load. So mga other loads. So for example kay atibutang air condition. So sa air condition kay naka example mo taganiha ato na to paon gato sa schedule of loads kung asa nga atong air condition kay na ay 1.5 horsepower. So ayang volt ampere kay 2,300 man. So mao na atong gamiton. So i-total na siya ang katong 3,000 na imong gikuha sa first 100% sa 6,600. So 3,000 plus 1,260 katong 35% o katong 2,300 sa ng air condition. So nana kay net computed load nga kuan na 6,560. So after na makuha na nimo ang wire. So sa according sa table, ang applicable nga wire nga ato magamit mo ni siya ang 14 mm TWR, duha ni siya. So diba? After na kay pwede na ka mag-solve sa imong non-time delay fuse o inverse time circuit breaker. So according sa section 4.30.4.2 o 4.30.4.1 ang kuan ang pag-solve niya kay gikan sa kanang katong 100% demand factor, tapos i-add mo ang 35% demand factor o 300%. Anong 300% man? Mo may naka-add sa PEC nga kuan nga para safety level sa non-time delay fuse, which is inverse circuit breaker ang iyaha kay 250% lang. So muna to siya i-solve na to, substitute lang 3,000 volt ampere plus 1,260 volt ampere plus 300% times 2,300 volt ampere sa air condition. Tapos i-divide na to sa atong service voltage nga 230 volts. So makakuha ta og fuse na 49 ampere. So sa ikaduha sa circuit breaker, mo siya sa fuse. I-explain na ako na ng 16 na siya. So mo ni siya ang fuse. So kanin sa inverse time circuit breaker, atong katong 300% i-dis down nito nato og 250%. So mo siya makakuha din ta og na inverse circuit breaker na 44 ampere. After na kay imo to tanaw na ang table sa mga circuit breaker gikan sa Philippine Electrical Code nga again apply the safety protocol always nga 80%, but this time since fuse og circuit breaker man historyaan, mas mayo if ang allowance mas dako-dako. If mo gamit ta og kanang circuit breaker nga 50 lang nga ay mohang kanang circuit breaker ay mo amperes kay 49 or 48 or between na kay more or likely nga dali ra siya kanang ma-overload. So kung 60 imong gamiton nga fuse nga 60 ampere nga fuse imong gamiton, na kay 56% only nga gigamit, which is napakay dako kay nga allowance nga pwede nimo magamit in the near future na parehas sa na inverse circuit breaker. So mora to siya tanan guys. Thank you, and again disclaimer, I'm not an expert about this since I'm just a student this time, but gusto na ako ipabaw nga ako gibuhat akong best para ani sa depende lang ni sa akong nasabtan
And I hope for your kind consideration. And once again, good day and thank you.